Sir, hindi po pwede dito yung mga bata na yan. Mga gusgusin. Baka magnakaw pa po yan dito sa bilihan. Ang sabi ng gwardya. Laking gulat na lamang niya nang magpakilala ang binata. Sa gitna ng pandemya na ating hinaharap, ano nga ba ang dapat nating gawing solusyon sa ating kahirapan? Ngayon, ito ang kwentong ating matutunghayan ay tungkol sa isang bata na walang ginawa, kundi unahin ang kanyang kapatid dahil sila ay mga palaboy sa daan. Hindi nila naranasan ang pagmamahal ng magulang dahil sila ay iniwan ng kanilang nanay simula noon at naging palaboy-laboy na lamang sila dahil sa wala naman silang uuwian. Ngunit paano kung isang araw sa kanilang paglaki ay marami pa silang maranasan na pagsubok? Ngunit ito pala ang magpapatatag sa kanila at magbibigay ng magandang oportunidad para sa kanilang dalawang kapatid. Bit ni Mike ang kanyang kapatid at hindi pa sila kumakain dahil wala pang nagbibigay ng limos sa kanila. Palimos naman po, Manong. Kahit po magkano, makabili lang po ng pagkain. Ang sabi ni Mike at inilahad ang kanyang kamay, ngunit dinaraanan lamang sila nito. Ganon din ang mga taong dumaan sa kalsada na walang ginawa kundi ang hakbangan o kaya na may tingnan lamang sila na parang mga basura. Kuya, nagugutom na ako. Wala pa ba tayong pagkain, kuya? Ang sabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Micah. Naawa naman dito si Mike at wala rin siyang magawa dahil na rin sa wala siyang pera. Muli niyang kinarga si Micah, agad siyang tumungo sa isang restaurant kung saan nag-aabang sila ng pagpag na makakain. Maraming kumakain sa loob ng restaurant at mukhang ang mga ito ay sarap na sarap sa kanilang pananghalian. Habang sa labas, ay naroon ng batang sila Mike at ibang mga pulubi at walang magawa kundi ang manakam sa pagkain na hindi nila kayang mabili. 2:00 na ng hapon, mayroong isang waiter na may dalang itatapon ng mga tirang pagkain. Tuwang-tuwa si Mike dahil sila ay makakakain na. Hindi naman masama yun dahil ang gusto lang naman nilang dalawang bata ay magkaroon ng makakain. Hintay muna ni Mike at Micah na makaalis ang waiter bago nila pinuntahan ang malaking basurahan at hinulungkat ang mga pagkain na itapon. Naroon ang mga natirang manok, kanin, gulay, at iba pang mga pwedeng makain. Hindi na nila pinalampas sa pagkakataon at kinuha ang lahat ng iyon. At doon ay kumain ng pananghalian sa ilalim ng initan. Marami pa to, kuya, oh. Tara, kuhanin natin yung plastic para to yung mamayang gabi. Ang sabi ni Micah sa kanyang kuya. At matapos iyon, ay sinunod naman niya ang kanyang kapatid. Tingnan mo sila, mami, oh. Kinakain yung basura. Wala ba silang mga magulang? Ang dirty kaya ng mga food doon? Ang sabi ng isang bata. Inilayo naman ito ng kanyang nanay at sinabing hayaan na lamang daw dahil pulubi ang mga ito. May pangkalagayan nila Mike at Micah dahil sa kalsada na sila lumaki at ang tingin ng mga tao sa kanila ay mga pulubi na walang ibang ginagawa kundi ang mamalimos at ginagamit lamang ang pera sa ibang mga bagay. Hindi naman ganito ang buhay na kanilang inaasam. Pero dahil na rin sa inabando na sila ng kanilang mga magulang, ganito ang kanilang sinap. Pagdating ng gabi, nais na nila ang karton na kanilang tutulugan. Sinigurado ni Mike na magiging maayos ang tulog ng kanyang kapatid, kahit na sila ay mayroong maliit na higaan sa kalsada. Kinuha nila ang kaninang pagpag at kinain iyon. Siya, di ba, bunso? Alam mo, marami akong pangarap, lalo na sa iyo. Sana hindi na lamang tayo ganito, para naman marami pa tayong masarap na makakain. Ang sabi ni Mike sa kanyang kapatid, at ngumiti ito sa kanya. Hindi naman inaasahan ng dalawa na uulan ng malakas dahil sa bagyo. Agad silang tumayo at naghanap ng masisilungan. Alam pa naman ni Mike na mahina ang resistensya ng kanyang kapatid at ito ay hindi pwedeng magtagal na mabasa ng ulan. Wala rin silang pera na pampagamot nito. Kuya, nilalamig na ako. Ang nanghihinang boses ng kanyang kapatid. Tumingin-tingin ito sa kanyang paligid, kung saan baka may makita siyang basahan na maaari niyang ibalot sa kanyang kapatid.
Ngunit nasa isang maliit na silungan lamang sila kung saan tanaw ang kidlat mula sa kalangitan. Niyakap na lamang niya ang kanyang kapatid hanggang sa mag-umaga. "Hay kayo! Ang babaho nyo! Baka malasin tong tindahan ko at may mga pulubi na nandito. Hay nako! Mabuti pa umalis na kayo! Mga perwisyo!" Sabi ng isang ali habang itinataboy ang dalawa. Agad naman silang umalis doon at gaya ng dati ay nagpalakad-lakad upang mamalimos. Habang hindi napapansin ni Mike na tatawid sana ang kanyang kapatid, pinulot nito ang isang 5 pisong barya. Hanggang sa narinig na lamang niya na tinawag siya nito habang ang lalaking nasa kotse bumaba upang tingnan ang kalagayan ng bata. "Bunso, okay ka lang ba?" ang tanong ni Mike sa kanyang kapatid. Tumango naman ito at doon ang lalaki ay inakay sila. Nasa 30 lamang ang edad nito. "Pasensya na sa inyo ha. Talagang kailangan ko lang naman masigurado na walang mangyayaring masama sa inyo. Nasaan ba yung mga magulang nyo?" ang tanong nito sa magkapatid. Sinabi naman ni Mike na wala na silang mga magulang at dito na sila nakatira sa may kalsada simula noon. Nahabag naman dito ang binata at sila ay dinala sa isang bilihan ng damit upang masigurado na maayos ang kanilang itsura. "Sir, hindi po pwede dito yung mga bata na yan. Mga gusgusin. Baka magnakaw pa po yan dito sa bilihan," ang sabi ng gwardya. Laking gulat na lamang niya nang magpakilala ang binata. Siya ay si Marcos, isa sa mga VIP at may-ari ng mga stall sa loob ng bilihang iyon. Agad na nagsorry ang guard at pinapasok ang dalawang bata. Doon ay pumili sila ng damit kung saan maraming mga sales lady naman ang tinitingnan sila at hindi naman yon naging hadlang dahil si Marcos naman ang magbabayad. "Wow, ang gaganda naman ng mga damit dito," ang sabi ni Micah habang binubuklat ang mga nabili at nakasakay sa kotse. "Simula ngayon ay tawagin niyo na akong kuya. Ako na ang kakargo sa inyo. At dahil mababait naman kayo mga bata, ay tuturing ko na kayo mga kapatid ko," ang sabi ni Marcos. Mula noon, hanggang maging binata si Mike, okay na rin si Micah, ay naging maayos ang kanilang pamumuhay. Dahil na rin sa magandang trato sa kanila ni Marcos. At itinuring sila nitong pamilya. Pinag-aral pa sila nito na hindi naman sinayang ng dalawa. Kahit na unti-unti na nilang nakukuha ang kanilang tagumpay, ay hindi naman nila nabuso ang kabaitan ng kanilang kuya Marcos. Sa katotohanan nga niyan, mayroong part-time job si Mike at iniipon niya ang kanyang sweldo rito upang makapagtayo siya ng gusto niyang negosyo. Nais din niyang tulungan pa ang kanyang kuya Marcos na lumago pa ang mga damitan nito, lalo na sa ibang bansa. Ito na lamang ang naisip na paraan ni Mike upang makabawi sa kabutihan ng kanyang tinuturing na kuya. "Ingatan mo nga yung hawak mo, baka matapon sa damit ko," ang sabi ng isang customer kay Mike. Malalim kasi ang iniisip nito, kaya naman hindi niya napansin na muntik nang tumapon ng kape sa mga customer. "Naku, sorry po, hindi ko lang po napansin," sabi ni Mike sa customer. Ngunit tinarayan na lamang siya nito, kaya hindi na lamang niya pinansin. Pailing na lamang si Mike at hindi na niya pinansin ang inasal ng babae. "Hayaan mo na yun, Mike ha. Sa susunod, ayusin mo yung trabaho mo para naman walang nagagalit na customer," ang sabi ng manager sa kanya. Tumango naman ito. Ganoon na naging ikot ng buhay ni Mike, pati na rin ng kanyang kapatid na si Micah. At sa sobrang bait sa kanila ni Marcos, hanap nila ang tunay na pagmamahal mula sa isang pamilya sa katauhan ni Marcos. Lumipas pa ang mga panahon at napagtagpi-tagpi nila ang mga storya ng kanilang buhay. Kaya pala sila pinagtagpo ng tadhana ay dahil tunay silang magkakapatid. Kaya naman ang magkaroon ng pagkakataon, pa-DNA test sila at ang kanya pang dalawang kapatid. Mas lalo silang naging masaya nang malaman na sila ay tunay na magkakadugo. 2 taon pa ang lumipas at unti-unti nang natupad ang gusto ni Mike na magkaroon ng store ng damitan. Siya na rin ang nagde-design at ang kalahati ng kita ay dinadala niya para sa mga katulad nilang naging pulubi. Samantalang si Micah ay patuloy na nag-aaral, habang ang kanilang kuya Marcos ay sinusuportahan ang dalawa niyang kapatid. Marami sa mga namamatay ay ganoon na lamang ang estado dahil takot silang subukin ang lahat. Pero kung ikaw, bilang isang mapagpunyagi, ay huwag mong itapon ang lahat ng iyon.
Gawin nating inspirasyon ang kahirapan para maging positibo at magpunyagi upang maabot ang ating mga pangarap. Maaaring ang solusyon ng kahirapan ay magandang trabaho na ihandog dapat ng gobyerno, sapat na pagpapasahod, tamang edukasyon, pagkilos para umahon sa kahirapan. Pero maniwala kayo sa hindi, maraming paraan para umangat sa buhay. Magsumikap lamang at nasa ating kamay iyon. Walang salitang tutumba sa salitang pagod na ako sa mga taong masisipag at gustong makaalis sa kahirapan. Si Mike at Maika, ang patunay na anuman ang kanilang pinagdaanan, ay hindi naging hadlang upang sila ay patuloy na lumaban sa simula at harapin ang lahat ng pagsubok mula sa kanilang pagkabata. Lumaki man sa lansangan, ay pinanatili nilang kabutihan ng loob at pagiging mabait. Higit sa lahat, ang pagtanaw ng utang ng loob sa mga taong tumulong sa kanila.